Sa CCTV na iyan, makikita ang dalawang lalaki na pinasok ang tindahan ng mga ginto na nasa loob ng isang supermarket. Kapansin-pansin na alam na nila ang kanilang gagawin, na tila ba napagplanuhan na nila maigi ang lahat. Matapos nga ang pagnanakaw, matagumpay na tinangay ng mga kawatan ang halagang 40 million pesos na mga gintong alahas. At ang kwento nga na ito ay tinatawag na Bulacan Gold Heist. Lalo na ngayon at ang presyo ng ginto ay patuloy na tumataas dahil sa mga gerang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. At ang nakakalungkot nga, isang online seller ang ninakawan ng mga nasabing ginto. Sa ating ang kwento ngayon, alamin natin kung paano nga ba natangay ang ganitong karaming ginto mula sa online seller. Masipag, madiskarte at mabait. Ganyan ilarawan ang lalaki na si CJ Flores ng kanyang pamilya. Para nga maiahon sa hirap ang kanyang mga minamahal, nag-OFW si CJ sa Saudi Arabia. At sa napakahabang ang panahon, nagtiis si CJ at nag-ipon. Isa nga si CJ sa mga naaakit sa mga nadadaanan lamang niyang ginto noon. Ay nga sa marami, ang ginto ay isa sa pinakamagandang investment. Ang value o halaga kasi ng ginto ay tumataas kahit na lumipas na ang panahon at hindi bumababa ang presyo kundi pataas pa ito ng pataas. Kung titingnan mo nga ang graph ng stocks ng presyo ng ginto, ito ay patuloy na tumataas at hindi bumababa. Kung bumaba man ay bahagya lamang. At dahil nga dito naengganyo si CJ na magtinda ng mga ginto dito sa Pilipinas. Kung saan isinugal nga ng OFW ang kanyang naipong pera para bumili ng mga gold necklace, singsing at bracelet na puro 18 karat Saudi gold. Isang taong nagla-live selling na ng ginto si CJ at marami naman ang nagtitiwala sa kanya. Kaya naman matapos ang 10 buwan, nakapagpatayo na si CJ ng physical store, ang Shukran Gold Jewelry Company. Ang jewelry store ni CJ ay nasa loob ng isang supermarket sa Malolos, Bulacan. Tinatangkilik hindi lamang ng mga taga Bulacan ang tindahan niyang ginto, kundi maging taga ibang lugar ay dinarayo ito. Napakasaya nga ng dating OFW na nagbunga na ang kanyang mga paghihirap. Para nga sa seguridad ng milyong-milyong halaga ng ginto na kanyang tinitinda, lahat ng anggulo ng kanyang store ay may nakakabit na CCTV. Bukod doon, meron ding motion detection alarm ang kanyang tindahan. Ang motion detection alarm ay pang-seguridad na device na gumagamit ng infrared, microwave o ultrasonic technology para makadetect ng mga paggalaw. At kapag may na-detect nga ang alarm, magti-trigger ito ng malakas na ingay ng sirena o magpapadala ito ng alert sa iyong cellphone para mapigilan ang hindi otorisadong pagpasok sa isang lugar. At dahil nga sa mga security measures na ito, kumpiyansa si CJ na ligtas ang kanyang mga ginto. Lalo na at nasa loob ito ng isang sikat na supermarket na mayroon ding mga gwardya. Ngunit isang araw halos gumuho nga ang mundo ni CJ nang natangay ang lahat ng kanyang mga tindang ginto. February 3, 2026, bandang 2:30 ng madaling araw, nang nagulat na lamang si CJ na may na-detect na kahina-hinalang kilos sa loob ng kanyang gold jewelry store. Ay nga kay CJ, bandang 2:20 ng madaling araw, nang may nag-ingay na notification sa kanyang cellphone motion detection alarm. Pero bandang 2:30 lamang ng madaling araw ito nakita ni CJ. Agad naman pumasok sa isip ni CJ na baka nilooban na ang kanyang tindahan. Kaya naman dali-daling tumawag sa Malolos Police Station ang dating OFW para i-report ang nakawanan nangyari sa kanyang tindahan. Bumiyahe nga din kaagad si CJ papunta sa supermarket at kasunod niya ang mga pulis papunta sa supermarket. At bandang 3:00 na nga ng madaling araw lang nakarating sila CJ at ang mga pulis at pagdating nila doon nakausap nila ang security guard sa labas ng supermarket. Inutusan nga ni CJ ang gwardya na buksan ang gusali para makapasok ang mga pulis dahil may nangyayari ngang nakawan sa loob. Ngunit gate ng gwardya, wala siyang susi sa pintuan ng supermarket at ang manager lamang umano ang may access sa nasabing susi. Agad namang tinawagan ni CJ ang manager. Sinabi naman ng manager na babiyahe nga siya kaagad para mabilis na makarating sa supermarket. Subalit dahil sa Pulilan, Bulacan pa manggagaling ang nasabing manager, 3:40 na ng madaling araw nang ito ay nakarating sa supermarket. Matapos nga buksan ang pinto, isang nakakapanlumong eksena ang tumambad kay CJ at sa mga otoridad at maging sa mga tauhan ng supermarket. Ang Shukran Jewelry Store ay sira-sira
Basag-basag ang mga salamin at ang vault kung nasaan ang mga ginto nakatago ay nawawala. Agad namang nilibot ng mga pulis ang nasabing supermarket. Dito na nga nila natagpuan ang vault ni CJ sa grocery area ng supermarket. Ang vault ay nakabuyang-yang, nakabukas at wasak-wasak. At sa kasamang palad wala nang natira sa laman ng nasabing vault. Ayon nga kay CJ, ang laman ng kanyang vault ay 5,000 pesos cash at sa loob nito ay may higit 600 na piraso ng gold na hikaw, singsing, bangle, kwintas at bracelet. Ang kabuang halaga nga na natangay kay CJ ay humigit kumulang 37.6 million pesos na mga ginto. Bukod pa dyan ang mga nasira ng mga kawatan na gamit ng tindahan. Hindi nga makapaniwala at nablangko nga ang isip ng dating OFW sa mga nangyari. Nakatulala lamang noon si CJ habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa loob ng supermarket. At ay nga sa investigasyon, mula sa tindahan ni CJ, nakarating ang vault ng gold papunta sa grocery area ng supermarket dahil gumamit ang mga kawatan ng ladder wheel. At para nga babuksan ang vault, paulit-ulit itong binareta o sinungkit gamit ang isang crowbar. Pero kung nakakahandado nga ang supermarket, saan kaya dumaan ang mga kawatan? Kalaunan, dahil nga sa paglilibot-libot ng mga pulis sa loob ng supermarket, napansin nila ang mga debris ng semento sa area ng mga aircon. Sinilip nga ng isang pulis kung saan nagmumula ang debris na ito at natagpuan nila ang isang butas sa likod ng isa sa mga aircon. Dito na nga na-realize ng mga pulis na sa butas na ito dumaan ang mga magnanakaw. Ayon nga sa mga investigador, kung may dalawang power tool ang mga kawatan, wala pang isang oras ay kaya na nilang mabutas ang pader ng supermarket. At sa interview nga sa mga residente malapit sa pinangyarihan ng pagnanakaw, may nakapagsabi nga na may naririnig daw siyang nagdidrill. Subalit hindi naman naghinala ang mga residente at inakala nga na ang nagdidrill ay mula lamang sa tapat ng kanyang bahay kung saan mayroong road maintenance. Labas nga ng butas, natagpuan ng mga pulis ang 2 bote ng tubig at mga guwantes. Kalaunan, nakita nga kung saan nagbutas ang mga kawatan. At ito ay sa masukal na lote na katabi ng supermarket. Matapos nga ang investigasyon, nagkaroon ng 5 person of interest ang mga pulis. At isa nga sa mga ito ay membro ng termite gang. Ang gang na ito ay isang sindikato ng mga kawatan na nagnanakaw sa pamamagitan ng pagbubutas. Tulad nga ng termite o ng insektong anay, ang mga kawatan na ito ay sinisira ang isang parte ng gusali para makagawa ng butas na kanilang dadaanan para makapagnakaw. Sa investigasyon, isang witness nga ang nagsabi na nung madaling araw, nakausap daw niya ang isang lalaki na may hawak ng bareta. Ang pangalawang person of interest ay ang driver naman ng kotse na paikot-ikot sa area at nagbamasid sa lugar na siya ring lookout sa nangyaring pagnanakaw. Kabilang din sa lista ng mga person of interest ng mga pulis ay ang naka-duty noon na gwardiya at 2 individual na nag-install ng CCTV alarm ng jewelry store ni CJ. Ayon kay CJ, 2 araw bago nga ang insidente, ina-update pa niya sa 2 installer ang alarm system. Git nga ni CJ, alam ng mga ito kung saan nakapwesto ang alarm system at ang mga CCTV. Inilabas naman sa media ang kuha ng CCTV na tinaguri ang Bulacan Gold Heist. Sa CCTV, pilit nga na sinira ng 2 lalaking nakamas, nakasombrero at naka-long sleeve ang harang sa harap ng jewelry store. Gumamit naman sila ng bareta para basagin ang estante. Nang napansin nga ng isang lalaki ang CCTV, ibinaling niya ito sa ibang direksyon. Subalit ang hindi nila alam may isa pang CCTV na nakatutok sa kanilang anggulo. Agad nga na pinunteriya ng mga kawatan ang nasabing vault. Mula nga doon, hindi na nakunan pa kung paano napunta sa grocery area ang nasabing vault. Ayon sa mga pulis, hindi nila inaalis ang anggulo ng inside job at posibleng mayroong umanong empleyado ng tindahan ang nagbibigay ng tips sa mga magnanakaw. Sinampahan naman ng kasong robbery ang 2 alarm at CCTV installer habang patuloy na pinaghahanap ng mga pulis ang talagang nagnakaw ng mga ginto. Naniniwala nga ang may-ari ng jewelry store na si CJ na kung maagang nabuksan ang pintuan ng supermarket, naabutan pa siguro ng mga pulis ang mga magnanakaw. Tanong pa nga ni CJ, saan ka ba naman daw nakakita na may gwardiya sa labas ng binabantayan niya ang gusali pero wala naman siyang access sa susi o sa loob nito? Ayon naman sa mga pulis, hindi kasi nila pwedeng basta-basta ang pasukin ng supermarket lalo na at pribado ang gusaling ito.
Pansamantala namang isinara ni CJ ang kanyang jewelry store para ituloy na lamang ang kanyang online selling ng mga ginto. Magpahanggang ngayon, dala pa din ni CJ ang trauma sa mga nangyari. Nalulungkot din ang dating OFW dahil marami sa kanyang tauhan ang nawala ng trabaho dahil sa nakawang nangyari. At kahit nga mahirap ang kanyang pinagdaanan, muling bumangon si CJ at ngayon ay ipinagpapatuloy ang pagtitinda ng ginto online. Ay naman sa ilang mga netizens, may ilang establishmento talagang walang access sa mga building na kanilang binabantayan. Tanong din ng ilang mga netizen, bakit hindi inikot ang buong pasilidad ng supermarket habang hinihintay nilang buksan ang grocery store. Pero alam mo ba na bago ang nakawan ng ginto sa Bulacan, may iba pang naiulat na nakawan sa tindahan ng alas sa ating bansa. Sa kuha nga ng CCTV ng February 2025, 3 armadong mga lalaki ang sumalakay sa jewelry store sa Davao City. Tinatayang umabot nga ng 40 million pesos na halaga ng mga alahas ang nakuha. Naaresto naman ang mga suspect at na-recover ang ilan sa kanilang mga ninakaw. At December 19, 2025 naman, nang natangay sa isang mall ang 30 million pesos na halaga ng ginto at pera sa Pavia, Iloilo. Ang mga suspect ay dumaan sa drainage system na papunta sa loob ng mall at binutas ang sahig ng mall. At bago nga matapos ang taong 2025 at nitong pagpasok lamang ng taong 2026, naglipa na ang sunod-sunod na nakawan ng malalaking halaga ng pera sa Japan at Hong Kong na pinaniniwalaang may kaugnayan din sa mga ginto. Wanggom Gold Workshop Theft. Noong September 2025, isang gang na kinabibilangan ng 17 lalaki ang pumasok sa isang gold processing facility sa Hong Kong. Ninakaw nila ang 65 kilos na mga ginto na nagkakahalaga ng 452 million pesos. Ang mga ninakaw na ginto ay na-recover dahil illegal itong biniyahe papuntang Japan at naaresto ang 13 mga magnanakaw. Tokyo Uno Heist. Noong January 29, 2026, isang grupo ng pinaghalong Japanese at Chinese nationals ang ninakawan naman ng mahigit kumulang 160 million pesos. Ayon nga sa mga biktima, nangyari ang pagnanakaw habang inilalagay nila sa kanilang kotse ang mga suitcase na may dalang pera. Dagdag pa nila, ang pera ay nakuha nila mula sa pinagbentahang ginto na inilaan para sa palitan ng pera sa Hong Kong. Hong Kong Chimshasu Robbery. Noong January 30, 2026, 2 Japanese na lalaki na kagagaling lamang ng Japan ang ninakawan sa Hong Kong. Ang mga lalaki na ito ay metal dealers na nagtatrabaho sa isang money exchange company. Nagkakahalaga nga ng 19 million pesos ang natangay mula sa mga lalaki. Ayon sa mga biktima, ang pera na ito ay mula sa pinagbentahan nilang mga ginto. Haneda Airport Attempt. Noong January 30, 2026, may isang grupo din ng mga tao na may dalang malaking halaga ng pera sa mga maleta ang nagpunta sa Haneda Airport. Ang perang ito ay nagkakahalaga ng 71 million pesos. Habang sila ay nasa parking area ng Haneda Airport, bigla na lamang silang sinalakay ng mga suspect. Gumamit ang mga kriminal ng pepper spray upang pansamantalang hindi makakita at makagalaw ng maayos ang kanilang mga target. Pero sa huli, bigo ang grupo na matangay ang 71 million pesos na halaga ng mga items. Ayon sa mga balita, ang pagnanakaw sa pera na magkaibang insidente ay may kaugnayan. Dahil ang mga biktima ay nagtatrabaho sa money exchange o trading business at nagdadala ng malaking pera mula sa mga gold trading. At dahil sa sunod-sunod na nakawan, nagkaroon nga ng investigasyon ang Japan at Hong Kong. Ayon sa investigasyon, pinaniniwalaang may kaugnayang ang mga krimeneng ito sa kalakalan ng ginto o gold trading. At sa mga insidenteng ito, tinatarget nga ng mga kriminal ang mga lugar o transaksyon na may kinalaman sa mga mahalagang metal tulad ng ginto. Kabilang na nga dito ang mga negosyong nagbebenta o nag-iimbak ng mga ginto, mga trader o mga nagtatransport ng mahalagang metal. Ang lugar nga ng insidente ay malapit sa Okochimachi at Yuno area na kilala sa Tokyo bilang sentro ng jewelry at gold trading businesses. At dahil nga sa laki ng halaga ng mga ginto, nagiging kaakit-akit itong target para sa mga kriminal. Matatandaan nga ng katapusan ng January 2026, ang halaga ng ginto sa Japan ay umabot na sa pinakamataas na record. Pinaniniwalaan na ng panahon na ito dumable nga ang gold trading. Maraming investors at kumpanya ang nag-invest sa ginto noon.
May mga nagsabi din na kaya sunod-sunod ang nakawan dahil nais makakuha ng malaking halaga ng pera at iba pang metal at mga ginto ang mga nasabing kawatan habang tumataas nga ang value ng mga metals na ito lalo na ngayong panahon ng gera. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.